diba? Oh, at saka yung mga yung mga nagtatanong, ayan, kasi may mga nagtatanong kung may community ba ang Baklita sa sa social media. Meron pong gumawa ng ng confidential fans na na group Correct. sa FB, ayan. Sinusupport po namin 'yan. Yan lang po ha. Uy, thank you so Hindi much. lagyan nyo kami ng sungay sa Facebook. Ginagawa nyo kami kung ano-anong karikature. Kaya nga. Diba? Pa-perfect nyo May mga nakikita kong memes, minimension nyo, ang tsatsaka nyo. Diba? Nakakaloka. Kasalanan to nung mayayaman na sinabi nila Ano na naman na ang yung aso nila hindi nangangagat. nangangagat. Pero kinagat ka sa balaka. Kinagat ako sa balakang. But thank you, gumaling yung sciatica ko because of that. Pagkagat. Diba? Effective ang rabies. Lumagutok. Wow, ang sakit. Wow! But anyways, hello pa rin po sa inyong lahat. Oo. Syempre sa mga nanonood sa atin. Hello po sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. Ang oras sa buong kapuluan, Mare. ay ganap ng alas 11:49. Oh, at eto na ang chika natin for today's video. Ang back-latest. Yes, ang ating Back-latest! Oo, ang chika natin for today's video ay tungkol kay Ivana Alawi, O, Mare. bakit? Ano na naman? Ay nako, Mare, eto na nga ang nakakaloka. Ano nagpalitan ng kortina? Hindi yun, Ay, Mare. O, ano pa? Hula ka pa kung ano yung nangyari kay Ivana Alawi. Naku, Mare. Ngayon talaga kahit anong gawin mo, kahit na ipagsiksikan mo sa mga tao ang mga mabubuti mong gawa, hindi pa rin talaga uubra. Bakit? Anong ginawa? Dahil Ivana Alawi sinita ng mga netizen at huwag gawing daw content Ang alin? ang may mga autism na bata. Tila hindi nagustuhan ng ilang mga netizen ang Oo. pag-feature Oo. ng kapamilya actress at content creator na si Ivana Alawi sa mga anak ng kapwa celebrities na celebrities kids Oo. with autism. Isang trend sa user, Oo. isang threads, Mare, Oo. na user Oo. ang nagpahayag ng kanyang saloobin at obserbasyon sa panonood ng vlog ni Ivana kung saan, Mare, ay kanyang i-feature Oo. ang anak ni Miss Candy Pangilinan na si Quintin. Oo. Ang sabi doon, Mare, ay sana tigilan ni Ivana ang i-content yung mga celebrities with autism. Ayan, at pilit na pilit bilhan ng kung ano-ano yung mga bata. Kahit obvious naman na ayaw ng mom dahil ayaw i-spoil. Oo. Ayun. Pero Mare kasi, Oo. Okay. kasi Sige, Mare. Kasi Mare, ang ano naman natin doon, hindi naman natin nakitaan ng kahit anong mali. Actually, pinanood ko yan. Actually, this is the second time na ginawa ito ni Ivana. Ano yung una? Dahil yung una din, gumawa din siya ng ganyan na may special needs din. Yung anak ni Katrina Halili and Chris Lawrence. Na-feature niyang una yan. And pinakikita lang ni Ivana na hindi lang basta siya, alam mo yun, namimigay sa mga normal na tao ng mga kasiyahan. Kung hindi gusto, para mas maunawaan ng mga tao, siguro, yung the way na pinapresent ni Ivana sa kanyang vlog, diba? Na unawain natin pag tayo'y nakakakita ng mga ganito sa mall. Na hindi natin sila dapat, alam mo yun, natin iwasan, hindi kung hindi mga tao rin ito na dapat kinakausap. Pero Dapat, Mare, alam mo, may yun? mga nagtatanong. Bakit daw, kung gusto talaga ni Ivana na tulungan yung bata, kasi obviously hindi naman kailangan talaga ni Quintin ng finances. Diba? Dahil si Miss Candy Pangilinan ay may trabaho naman. Diba? Though, maganda yung ginawa ni Ivana. Ang tanong ng mga netizen, bakit yung episode na yun ng YouTube mo, YouTube vlog mo, naka-monetize? Pati yung ulitin ko ulit lahat naman sa kanya naka-monetize. And then kahit yung sa anak ni Katrina Halili naka-monetize din. Kasi kumaga parang it's part of the collab na kung saan nga naman in return din pwede nilang alam mo yun si Ivana mag-guest sa YouTube channel to help them also to raise fund. Actually lumabas na rin po itong vlog na ito sa YouTube channel mismo ni Candy Pangilinan kung saan naman binlog din niya yung anak niya kasi pinifeature niya yung anak niya na ganito dahil gusto ni Candy Pangilinan maramdaman ni Quintin na wala siyang diferensya. Normal din siyang tao. Diba? Kaya nga sabi nga ni Candy Pangilinan dito sa vlog na ito, kung napanood niyo pong lahat, in-explain naman din niya na tinuturuan na niya maging independent
and then si Quintin. Correct. Kasi nga, hindi naman po habang buhay kasama niya si Quintin para alagaan siya. Alam mo, Mare, sa nakikita ko, maganda nga na fini-feature ng mga ng mga content creator, yung mga kapatid natin na may kapansanan. may disabilities. Special needs. Yes. Alam mo kung bakit? Kasi nakakatulong ito to educate other people on how you handle this kind of ano ba tawag doon? Situation and yung pagkakaroon ng ng kapansanan. Aminin po natin sa lahat, 'di ba? Kapansanan ba o kakulangan? Kakulangan na lang siguro kasi they need special needs. Disabilities, diba? Special needs na kailangan na. So, kakulangan na. Huwag natin silang tawagin mga abnormal dahil hindi po sila niyan. Hindi nyo ikinanormal yan. Diba? Kasalanan ito ng mga mayayaman. Nakinagat ka na naman sa balaka. Nagsabi na hindi nangangagat yung aso. Sabi, kuha lang daw ng mangga. Diba? Hindi, pero ito yun, diba? Na parang tipong, kasi aminin man natin sa hindi. Hindi lahat ng may anak na may special is proud silang ibalandra sa publiko na may ganito. Uy, oo. Na minsan nahihiya sila at natatakot din kasi nga yung panghuhusga ba ng kapwa natin na hindi na nawala yan sa bawat Pilipino. Aminin mo nyo man yan sa hindi. Pero kasi sa mga ganitong paraan, 'di ba? Para kahit papaano na nabibigyan ba ng encouragement yung mga parents with the same situation na hindi nila alam kanino sila magtatanong kung may ganito. At least nagbabato sila ng impormasyon. Paano nga ba hinahandle dapat? Oo, kasi Mare, maswerte pa rin si Miss Candy Pangilinan kasi may pera siyang pampatherapy kay Quintin. Pero inamin din niya na naubos siya. Paano pa kaya din yung mga kababayan natin na nanganak at wala kapera-pera? Wala, diba? Diba mananatili na lang tulala yung anak nila? Correct, yung mga gano'n na parang, diba, wag natin isipin na pinagkakakitaan lang ni Ivana kasi kita naman po sa video na talagang ginastusan din naman niya yung bata talaga. Actually, no limit nga Kung ano yung gusto ng bata, 'di ba? Kasi para kahit papan, although makikita mo sa video na minsan umaayaw si Miss Candy. Napanood ko yun nahuli. Na typong sabi, hindi, wag na. Hindi, kasi kung anong sasabihin niya, yun ang susundin natin. Pero siguro nga, baka dun sa aspeto na yun doon, sa sinasabi ng netizen na nag-comment na wag i-spoilin. Kasi parang tinitrain din siguro ni Candy na, okay, isa lang. Diba? Isang ganito. Parang sa anak ni Katrina Halili, nung finiture niya, diba? You only buy one. Pipili ka. Diba? Yung mga ganon. Tsaka Mare, may konsepto pa ba ng spoiling kapag ganon may special needs yung anak mo? Correct. Diba? Nag-iisang anak mo yan. And hindi habang buhay, katabi mo yan. Darating ang araw. Sana wag naman lalo na sa may mga anak na may special needs, na mauuna kang mawala sa tabi ng anak mo. Ang maiiwan mo lang ay yung mga alaala na ibinibigay mo. Ipagdadamot nyo pa ba yun? Hindi, tsaka isa pa, syempre pag ikaw ay nauna, parang iisipin mo, alagaan kaya ito ng mga kamag-anak Yes. Tatratuhin ba ng tama ito? Diba? Yung mga ganon na para lang sa ganitong, alam mo yung kalagayan at sitwasyon na. Kaya nga maganda nga na naglalabas ng ganito kasi para mas naiintindihan at nauunawaan nyo paano gagawin. Lalo pat na i-share din naman ni Candy Pangilinan yung experiences niya habang lumalaki si Quintin. Lalo pa ngayon, 21 years old na si Quintin. Yes. Diba? Sabihin na natin, Mare, na kumita si Ivana dito sa vlog na to. Obviously, makikita ka naman talaga. Ilang views na ba yun? 4 million? Diba? Kikita ka naman talaga doon. Pero kasi, yung inalay ni Ivana na dedication, na oras, diba? At collaboration to, Maria. Correction sa lahat ng mga nagsasabi na parang ginatasan ni Ivana yung anak ni Miss Candy Pangilinan at yung hindi mali po yun. Collaboration po ito. Oo, yung mga tipong, diba, siya nakiki-collab siya sa mga katulad ni Candy Pangilinan na ayaw i-collab nung ibang malalakas na mga influencer kasi, alam mo yun, nangingi kayo ng bayad. Diba? Ay! Nalala ko ganyan. Nagkareklamuhan pa nga. Hindi, diba? Yung mga ganon. At least ito, syempre, may outlet siya to share to people, to inform the people. So, ano na lang, katulad yung ginawa ni Ivana Alawi nung pumalaot siya nung nangisda siya. Anong sasabihin ng tao? Pinagkakitaan niyo yung mga mangingisda? Alam mo, hindi rin hindi na rin alam ni Ivana saan siya lulugar. Correct. Kasi gawa siya ng mabuti,
babash nyo, gawa siya ng ng masama, ibabash nyo pa rin, di ba? Yung mga ganong aspeto, tignan po muna natin, no, bago siguro tayo mambash ng tao. Kung kailan kayo huling gumawa ng kabutihan sa kapwa ninyo. Kung kayo ba, kaya yung gawin yan? Sa mga, alam mo yun, may mga special na pangangailangan. Sasabihin ninyo na si Ivana ay pinagkakitaan nyo. Kayo nga, sinasabi nyo nga na yung aso nyo, hindi nangangagat. Kuha ka lang dyan ng mangga, Maray. Sasabihin nyo si Ivana, ginatasan si Quentin. Pero nung sinita nyo si Ivana, anong napala nyo, diba? Wala. Para lang kumuha kayo ng atensyon din ng tao. Tsaka malaking tulong to sa YouTube channel ni Miss Candy Pangilinan. Correct, diba? Na kung sakaling kumita yung YouTube channel ni Miss Candy Pangilinan, at saka ito pa na balitaan ko, Maria. Hindi lang basta si Quintin ang inaasikaso ni Miss Candy Pangilinan ngayon. Kasi tumutulong na din siya sa mga nanay na merong anak na special. Tsaka isa pa, hindi natin sure kung yung kikitain ba nito is, alam mo yun, kukunin niya or baka ibibigay din niya kay Quentin. Oo, sa mga nangangailangan, sa mga foundation. O kaya kay Quentin itself, para lang tulong din kay Candy. Diba? Para kay Katrina Halili, I think yung kita yata nung video na yun sa anak din nilang special din. Na yung kita yata no, parang binigay din ni Ivana. Diba? So, nakakatulong si Ivana sa mga tao. Huwag natin isipin na ginagatasan. Bagkos ay tularan natin. Correct, diba? Hindi naman to poverty porn or correct. what. Gamitin natin ang ating mga platform para makatulong. Hindi yung tipong para lang, alam mo yun, manita tayo. Correct. Tapos kakuha kayo ng cloud, diba? Bibidyo-bidyuhan nyo kung diba? Puro kayo sharing ng ng mga ginagawa nyong correct. Kalabisan sa buhay. Kaya nga. Kaya dun sa mga mayayaman na yan. Huwag yung sinasabi na yung aso nyo hindi nangangagat. Tapos sabihin nyo, kuha ka lang dyan ng mangga, Mare. Binangas ako sa balakang. But anyway, diba? Dun sa alam mo yun, nang babash kay Ivana, isipin mo muna yung sinasabi mo. Unawain mo muna yung sitwasyon. Ay nako, Mare, alam mo, kakalma yung nambabash kay Ivana pag kinantahan mo siya ng Chinese song. Kaya mo, sa mga susunod na araw, mag-prepare tayo. Full stop. Wow! Hindi po ito si Wendell Alvarez. Kumakanta din. Ako po si Ming Ming Yao. Ganun. Ay, naka, magpaalam na tayo. Dahil na si susunod na si DJ Ming Bang. Muninang pala. Uy, wala pa yata siya. Si Ganda Kara. Oo. Hindi pa namimitas ng Malunggay. Malunggay dyan sa labas. Hindi natin siya namamataan. Kasi kung nandiyan na siya, nakikita natin yung siya sa misilip niya sa labas. Ano anino? Nauna yung anino niya. Anyways, mga pangga, bukas po magkarinigan na naman tayo para sa isang batikbong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Hello po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!